Okay na, Earth.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay dadako na sa ating pagsamba, sa ating pag-awit, sa ating pasasalamat sa ating Panginoon. Aawitin po natin ngayong umaga ang tungkol sa kabutihan ng Diyos. Aalalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi po natin hahayaan na yung katabi lang natin ang magsasabi na mabuti ang Diyos. Kundi tayo mismo, sa sarili nating bibig manggagaling at sa sarili nating mga puso, sasambitin natin na talagang mabuti ang Diyos. Amen? Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Napakabuti mo aming Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Sadyang kaibuti mo aming Diyos. Sabihin po natin sa Lord, I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you are with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. Sing, church. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God,
kapatid, kapag po pinag-usapan ang kabutihan ng Diyos, ang hirap pong itago. Amen? Hindi natin kayang pigilin. Kasi alam natin, naranasan natin, at napatunayan natin na sa buong buhay natin naging mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Lalo na kung yung kabutihan ng Diyos ay pinubunot natin sa bawat experience natin sa Panginoon. Yung kabutihan ng Diyos binubunot natin sa kaibuturan ng ating puso na alam natin na talagang naging mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Now, ngayon po, sasabihin natin sa Panginoon, You have been so good to me. Yes! God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. Yes, Lord! God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Yeah. How you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, and I just wanna thank you, Lord. Yeah. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, and I just wanna thank you. You have been, sing church, so good. Yes. Come on, say to the Lord, what a friend you have been. Yes. Yes, Lord. What a friend you have been. Hey, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend. You're so good, Lord. Yes. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Magandang umaga po. Gaano po ba tayo naniniwala tayo ay ganun kamahal ang ating Diyos? From Colossians 1:15 to 16. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. All things have been created through Him and for Him. Be exalted now in heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Panginoong Diyos, aming Ama, the one true God in heaven, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa lahat ng oras na Ikaw ay kasama namin, aming Diyos. Narito kami ngayong umaga, Lord, hindi dahil sa iba't ibang dahilan namin, Panginoon, kundi dahil Ikaw ay aming Diyos. Nakarapat dapat tumanggap ng papuri at pasasalamat bilang hari ng aming buhay.
Dahil ikaw ay nilikha mo bilang anak mo, maging lingkod mo, kami ay para sa iyo. Daladala namin ang iyong karangalan bilang tinawag mong mga anak. Panginoon, sa umagang ito, kaming mga anak mo ay dumadalangin at sa magitan ng aming tagapagturo, hiling namin na punuin at ihanda mo ang aming puso na tumanggap sa iyo. Buksan ang aming tenga upang makadinig at ang aming isip upang mas lalo ka pa naming kilalanin sa aming buhay, Panginoon. Tinatanggap namin na ikaw dapat ang manguna sa bawat plano, sa mga bagay na gagawin namin, ay ikaw ang kilalanin, parangalan at ang pangalan mo ang itataas, Panginoon. Aming Diyos Ama, kasama sa panalangin na ito ay ang paghingi ng pagtawad sa mga kasalanang nagagawa namin, mga desisyon at mga naiisip namin sa salita, sa aming gawa. Muli, Lord, lead us and guide us sa mga tupa mo na naliligaw at sa pamagitan ng mga aral mo na ipapahayag ngayong umaga ay iyong tinig ang aming marinig at sundin namin, Lord, because you are the authority in our lives. Muli, Panginoon, kaming mga anak mo with our hearts ay sama-samang tumatanggap sa iyo bilang nag-iisang Diyos, nag-iisang Haring tagapagligtas ng aming buhay. At ito ay aming panalangin sa iyo in the name of Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. Lahat po tayo narito kasi meron tayong naramdamang kabutihan ng Diyos. Kaya, yan ang sinabi ng ating awit. So tayo po ay welcome natin ang bawat isa. Salamat sa Panginoon sapagkat kahit may problema ka, pumunta ka rito upang makinig ng salita ng Diyos. Salamat sa inyong pagpunta sapagkat alam ko na ang Diyos ay mayroong nakahandang malaking biyaya para sa atin. Biyaya ng pagkatagumpay sa ating buhay pananampalataya. Thank you, Lord. Hallelujah. Meron po bang newcomer dito? Dito po, meron. May newcomer po dito sa gitna. Dito po sa banderito, meron pong new attendee. Okay, wala daw. Thank you, music team. Ayan. Maaari na pong makaupo ang lahat. Salamat sa Diyos. Muli ko pong ipinag-aanyaya ang ating 7 last words of Jesus. April 3, 2026, 8 a.m. to 10 a.m. Dito po sa ating bahay-sambahan. Ayan. At gusto ko pong i-congratulate ang dumalo ng Baptism Class 101, Batch 1. Purihin natin ang Diyos. Narito ba kayo? Taas nga ang kamay kung present kayo. Ayun, naroon. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Ang nagpalista ay 30. Ang dumating ay 17. Yan, sila po yung batch 1. At ito po ay gagawin natin hanggang sa ang lahat ng taga-TCFC maunawaan nila bakit sila nagpabaptize. Yan po. Sila po yung batch 1. At nito pong nakaraang 4 na linggo, napag-usapan natin ang maraming bagay tungkol sa ating pananampalataya. Naalala niyo pa po ba? Ano po yung una? Ano yung una? Pagtatanim. Ang katumbas nun ay pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya pala kapag kayo ay dumadalo sa gawain ng Panginoon, ang Diyos nagtatanim ng salita ng Diyos sa inyo. Sumunod ay pagsibol, yung pagtanggap sa pananampalataya. Ayan. Kasunod nun ay paglago. Yung katawan ng puno, unti-unting tumitibay, dumadami yung kanyang mga dahon at mga sanga at kasabay nun sa ilalim, lumalalim ang kanyang ugat. Dapat po sabay yun, hindi pwedeng malago ang dahon at sanga, pero isang dangkal lang ang kanyang ugat. Pag dumaan ng hangin, ang bagyo, babagsak siya ng mabilis. Ang pang-apat ay ang pagiging matured at tuloy ang pagbubunga. Ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pananampalataya ni Zaccheo. Susuriin natin ang pananampalataya ni Zaccheo kung pinagdaanan ba niya yung 4 na pinag-uusapan natin.
Ayan, handa na po kayo. Lahat po ay tumayo at atin pong tunghayan sa aklat ng Lucas, Kabanatang 15, ang talata po ay 1 hanggang 10. Ito yung tagpo na nakilala ni Zaccheo, si Jesus. Verse 1. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Verse 4, kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Verse 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Bakit nakikituloy siya sa isang makasalanan? Sabi nila. Verse 8, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahyang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Tayo po'y manalangin. O purihin ka, sambahin ka, Panginoon, ngayong umaga. Dalangin namin, kami po ay matuto sa mga aral ng buhay ni Zaccheo. Dalangin namin na masalamin namin ang aming sariling pananampalataya sa kanyang buhay, kung paano siya nakapakinig, tumanggap, at kalaunan ay nagkaroon ng bunga. Dalangin namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos, makakaupo na po tayong lahat. Ayan, matagal na po nating naririnig yung kwento ni Zaccheo. Tama po, matagal na. At yan ay pinamagatan natin na ang pananampalataya ni Zaccheo. Pero gagawin nating personal. Ang pananampalataya, tapos babanggitin nyo ang inyong buong pangalan. Okay po ba yun? Sabay-sabay tayo. Ang title ng ating pag-aaral, ang pananampalataya ni Zaccheo. Pero sabay-sabay nating babanggitin ang pananampalataya, sasabihin nyo ang inyong pangalan. Para maging personal ang ating pag-aaral. Ano po? Ang anumang ating matututunan, huwag nating ituturo sa katabi. Laging ganun, Ang anumang ating maririnig, ang direction lagi ay sa akin yan, para sa akin. Para ako mabago, para ako matuwid, para ako mapagpala. Okay po, sabay-sabay tayo. Ang pananampalataya ni Zaccheo. Kayo naman po. Ang pananampalataya ni Reynante Lacampuenga. So ito hindi lang kwento ng pananampalataya ni Zaccheo. Ito'y kwento ng inyong pananampalataya. So napag-usapan na natin yung pagtatanim, pagsibol, paglago at pamumunga. So ang panukala na mga talatang ating binasa, ang pagdating ng kaligtasan sa isang makasalanan. Gustong ipakita ng mga talatang Lucas 19 verses 1 to 10. Ano ang nangyayari kapag ang kaligtasan dumating sa buhay ng isang makasalanan? Makasalanan po tayo. Dumating na ba ang kaligtasan sa atin? Ano ang itsura sa atin nung dumating sa atin ang kaligtasan? Unang layunin upang ipaalam na ang lahat ng tao, lalo na ang makasalanan, ay naislapitan ni Jesus. Doon sa Southville 10, meron kaming kasamahan doon. May edad na siya, si Nanay Gina. Narito ba siya? Wala. Sabi niya kasi patotoo niya, napakasalbahe daw niya. Babae siya pero maton siya. Nakikipagulpihan siya sa tondo. Totoo po yun. Diyan si Sister Jo. Nasaan ka ba, Sister Jo? Yan. Isang pag-aaral natin sa Aklat ng Roma, hinahanap ng Diyos yung mga makasalanan.
Naalala niyo yung ating topic sa Bible study. Ang hinahanap ng Diyos, makasalanan. Nung sinap ko totoo, sabi niya, sobrang salbahe ko, pastor. Sagot ko sa kanya, ikaw talaga hinahanap ng Diyos. Nagbibiro ka, ang salbahe ko. Hindi, promise, ikaw talaga. Ikaw talaga yung hinahanap ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ikaw talaga hinahanap ng Diyos. Si Zaccheo, salbahe. Masamang tao si Zaccheo. Pero sa dami-dami ng taong sumusunod kay Jesus, yun ang pangpandak ang tiningnan niya. Ang daming tao ron, bakit si Zaccheo? Kaya sa harapan at sa paanan ni Kristo, ang VIP, yung taong makasalanan. Sa mundo, ang VIP, may karangalan, mayaman, may natapos. Ang VIP sa upuan yan, makasalanan. And good news, lahat ng upuan yan, VIP. Lahat ng tao, lalong-lalo na yung makasalanan, sila talaga yung hinahanap ni Kristo. Kaya yung walang kasalanan, wala rito. Kaya kayo narito kasi makasalanan tayo. Sumigaw ng malakas ng amen ng makasalanan. Kaya tayo tinatawag ni Kristo sa kanyang paanan. Yun ang unang layunin. Kapag ka ang tao ay punong-puno siya ng karunungan, kayamanan, madalas hindi niya kailangan ng Diyos. Pero kapag siya naging down sa buhay, bumagsak ang negosyo, yung nasa lapag siya, ang kanyang estado sa buhay, madalas doon nakakakilala ang tao. Ang aming pamilya, nakakilala kami sa Panginoon. Ang tatay ko ay 11 days sa Tanay General Hospital. Ang bait kasi ng tatay ko manginginom. Pakabait niya. Talamak sa sigarilyo. Ang kanyang sigarilyo, Hope, na mahaba. Nung araw, mayroong hope na maiksi, mayroong hope na mahaba. Bakit ko alam? Ako taga-bili. Anak, sindihan mo na rin. Taga-sindi. Nakabukol yung kanyang bituka. Nagkaroon ng polyps. Nag-bleach siya ng dugo. Dumumi siya ng dugo pala. Ang katawan niya ay katawan ni Paco, macho. Macho ba si Paco? Pero nung siya ay after 11 days, sobrang namayat siya ng gusto. Yung mga tao sa amin, yung mga bata, dati giliw na giliw sa kanya. Noong paglabas niya ng ospital, kinatatakutan na siya kasi lumubog na yung mata niya. Doon siya nakakilala sa Panginoon. At nung siya nakakilala, inakay niya kami. Kami nakakilala rin sa Panginoon. Kailan siya nakakilala? Nung ba siya'y malakas? Hindi. Sabi niya, Lord, mahal na araw yun. Sabi niya, Panginoon, yung aking karamdaman, isama mo sa iyong kamatayan. Gumaling siya. Gumaling siya. Tumaba ulit siya. Ayan. At ang Diyos ay ginamit siya para kami makakilala sa aming pamilya. Kailan siya nakakilala? Nung siya ay wala nang maipagmalaki sa harap ng Diyos. Nasa banig siya ng karamdaman Sabi nga, isang bulatin na lang pipirma, nasa hukay na siya. Pero sabi ng Lord, hindi ka pa mamamatay. Ililigtas pa kita. Pati yung pamilya mo, ililigtas ko rin. So ang hinahanap ng Diyos ay mabuting tao, mabait na tao. Sino hinahanap ng Diyos? Kaya tayo narito. Sabi ng Panginoong Hesus sa atin, bumaba ka dyan sa kinatatayuan mo. Kasi ang tao, ang Diyos kapag ikay nasa itaas, kapag punong-puno ka pa ng kayabangan, hindi mo talaga makikita ang Diyos. Kasi ang Diyos nga bumaba na mula sa langit, nagpakababa na siya. Kaya ang lahat ng taong nagpapakababa, sila yung nakakatagpo sa Panginoon. Minsan lang pangit ang karanasan para ibaba tayo ng Diyos. Katulad ng tatay ko, sa pamamagitan ng sakit. Hindi ko alam ang kwento ninyo, pero i-remind nyo ang inyong sarili, kailan mo nakilala si Kristo? Nung panahon bang ikay mayaman?
Nung panahon bang ikay sumasagana? O nung panahon ikaw ay down at may malaking problema sa iyong buhay? Ang Diyos, pinabababa muna tayo sa ating katatayuan para makatagpo niya tayo. Ayan. Verse 1. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sa panahon nila, ang tax collector, salbahe. Halimbawa, ang tax mo lang ay 1,000. Papatungan nila para yung ipinatong sa kanila. Corrupt. BIR personnel si Zaccheo na corrupt. Nagdi-deliver silang mali-maliit ang milyon-milyon. Nakasakay sa chopper. Hindi, walang chopper nun. Pero kung paano nyo nakikita ang mga politiko ngayon, ganun si Zaccheo. Salbahe. Ganit siya sa pera. Isang makasalanan. Wala siyang, pagising niya sa umaga, ang nakikita niya pera. Bago siya matulog, ang nakikita niya pera. At sa panaginip niya, ang nakikita niya, pera pa rin. Kaya si Zaccheo makasalanan at ganid sa pera. Sino ang ganid sa pera sa atin? Yun ang background ni Zaccheo. Bawat hakbang niya dapat meron siyang kikitain. Bawat gagawin niya dapat meron siyang tutubuin. At kahit gumawa siya ng masama at pangit, basta siya ay kumita. Yun ang mahalaga sa kanya. Verse 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Si Zaccheo, bagaman siya ay makasalanan, meron isang pitak sa kanyang puso na gusto niyang makilala yung kanyang napapakinggan. Naririnig niya na yan. Hindi lang sa panahon natin ngayon uso yung chismisan. Sa panahon nila. Yung mga babae chismosa na. Pati lalaki. Kaya yung balita sa kanila, ang bilis kumalat. So si Zaccheo, meron siyang narinig patungkol kay Kristo. Kaya sabi niya, gusto niya pang makilala. Unang stage, may napakinggan kay Kristo. Yun ang unang stage na pinagdaanan natin, tama po. Meron tayong napakinggan tungkol kay Kristo. At ang unang response natin, ano? Yung iba, ang response ay, tsaka na. Kaya mapapansin ninyo, merong kayong pinupuntahan sa Bible study, una, pangalawa, pangatlo, pang-apat na beses, dumadalo, pang-lima, may reason na. Pang-anim na punta mo, nadagdagan na yung reason. Hanggang sa tuluyan na siyang hindi nagpakita sa inyong Bible study or sa cell group. Pero meron namang mga tao, unang pakinig pa lang niya ng salita ng Diyos, giliw na siya. Merong ganun tao. Unang pakinig niya ng salita ng Diyos, unang gawain mo sa bahay nila, nanabik na siya. At hindi na siya tumigil hanggang siya ay lumago sa pananampalataya. Itong si Zaccheo, may narinig siya at sinikap niyang makita si Jesus. Nung una, dinadala natin yung salita ng Diyos sa bahay, pero dumating yung pagkakataon, yung nakapakinig ng Word of God, naghahanap na siya ng iba pang salita ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, meron tayong mga kapatiran ngayon, hindi lang isa ang Bible study. May dumadalo sa ganitong Bible study. May dumadalo sa ganitong Bible study. Sa Amos, sa YP, may umaattend doon. Sa BSC Custodio, umaattend din siya doon. Sa BSC Rizal, umaattend din siya. Hindi siya mapalagay nang isa lang yung kanyang pinapakinggang salita ng Diyos. Bakit? Kasi merong pakiramdam niya yung uhaw na naroon sa puso niya, natutugunan ng salita ng Diyos na kanyang napapakinggan. Napakagandang ebidensya na yun na ang tao ay handa nang tumanggap kay Kristo.
Sino po rito ang may dinadalohang Bible study? Bakit pa po kayo narito? Pwede niyong sabihin, okay na po yung Bible study namin sa bahay. Di ba salita din ng Diyos yun? Yung narito, salita pa rin naman ng Diyos. Sa bahay na lang kami. Pero bakit tayo narito? Kasi katulad ni Zacchaeus, gusto pa nating makilala si Kristo. Maganda pong ebidensya yun. Yung influensya ng salita ng Diyos sa tao, maganda. Hindi niya nire-reject. So si Zacchaeus may narinig siya at sumibol sa kanya yung pananampalataya. Kaya siya nagkaroon ng pagsisikap. Gusto niya pang makapakinig ng mas marami. Gusto niya pang makapakinig ng mas marami tungkol kay Jesus. Pero may problema siya. Sabi niya, pero madaming hadlang. Ano yung hadlang? Madami kasing tao. Nung pagpasok ni Jesus sa Jericho, dinumog siya ng napakaraming tao. Si Zacchaeus pandak. Ang liit. Yung siguro mga kasabay niya, 6-footer, baka mga 3 feet lang si Zacchaeus. Ganito lang siya kataas. At meron siyang kakulangan sa kanyang sarili. May malaking problema yung crowd, tapos sa kanyang personal sa sarili, may problema pa siya. Hindi siya makapagsiksikan. Kapag yung tao nasa harapan niya na, hanggang dito, ang tao, wala na siyang makita kundi likod. Gusto niyang makita si Kristo. Kaya sa verse 4, kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Gumawa na ng paraan si Zacchaeus. Minsan may mga panahon na kagabi, gustong-gusto ko nang i-chat si Pastor R.A. Pastor R.A., mag-ready ka. Ako po yung inapoy naglagnat kagabi. Pag uwi ko galing sa baptism class. Hindi ko mawari. Hanggang ngayon, ang sakit ng aking tiyan. Pagka hindi na ho ako naghapunan, ako'y natulog na lang sa pag-asang bukas magaling na ako. Pero gusto ko talagang ikaw i-chat, Pastor R.A. Sabi ko, Pastor R.A., mag-ready ka ng mensahe. Pinag-pray ako ng aking asawa, hilot niya ako. Pinag-pray niya ako. At hanggang sa ako'y nakatulog, purihin ng Panginoon. Pagising ko ng umaga, wala na akong sakit. Napakabuti talaga ng Panginoon. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan kapag alam niyang gusto natin siyang makilala. Si Zacchaeus, anong solusyon sa isang maliit na tao? Paano siya makikita ni Kristo? Umakyat siya sa puno ng sikomoro. Nakakatamad umattend ng agap, 7 o'clock ang gawain. Ang sarap pang matulog. Natatawa si Sister Bennett. Di ba ang sarap pang humilata? Pero tinalo mo yung antok. Naligo ka at agad ka nagbihis at nakarating ka rito. Gumawa ng paraan si Zacchaeus, ikaw din gumawa ka ng paraan. Kaya ang kwentong ito ay pananampalataya ni Zacchaeus at pananampalataya ninyo. Amen. Unti-unti nating sasalaminin ano yung buhay ni Zacchaeus at ano yung buhay ng ating pananampalataya. Verse 5. So sabi diyan, sa puso ni Zacchaeus, nais niyang makilala si Kristo talaga. Pangako naman niya yan, di ba? Humanap ka, tapos makakasumpong ka. Sa puso ni Zacchaeus, talagang gusto niyang makilala. Hindi sapat yung kanyang napakinggan. Kulang. Ganon din ang naramdaman ni Pedro. Sabi niya, hindi sa alam ko lang lahat, pero ito lang aking panalangin. Makilala ko pa si Kristo ng lubusan sa aking buhay. At ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Si Paul, alam natin, marami na siyang alam. Pero sa estado niyang yun, hindi siya nasisiyahan sa kung anong meron pa siya. Bakit? Alam niya, marami pa siyang matututunan patungkol kay Kristo. Kaya tayo mga mananampalataya, bagaman tayo workers na, huwag nating iisipin, alam ko na lahat. Marami pa tayong dapat malaman sa Panginoong Yesus. So gumawa ng paraan si Zacchaeus, binaliwala niya lahat ng kanyang dahilan. Ito nga sabi ni Pastor Ed lagi, kapag daw mayroong, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. So,
gusto ni Zacchaeus makilala si Kristo. Gumawa siya ng paraan. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus. Isipin mo isang pandak, tiningala ni Jesus. Tiningala. Dapat, di ba dapat? Pagtapat ni Jesus kay Zacchaeus, niyukuan ni Jesus si Zacchaeus. Oy, bata. Sabi niya, Zacchaeus, baba. Kasi gumawa siya ng paraan. So nakita ba ni Jesus si Zacchaeus? Nakita ba? Yes, nakita. At sinabi ni Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka. Agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagbunga yung kanyang, di ba? Nagbunga yung kanyang paghahanap. Intention ba ni Zacchaeus na ayain si Kristo sa bahay niya? Gusto niya lang makita. Gusto niya lang makilala. Siguro, maliit, kaunti, napakapayak pa nung kanyang pagkakilala kay Kristo. Pero sa puso niya, gusto ko pa, Lord, may makilala ka pa ng gusto. Ang tugon ni Kristo ito, pupunta ako sa inyong bahay. Sa aklat ng Revelation, nakalagay roon, ako ay nasa pintuan, ako'y kumakatok, iniintay ko lang na ako'y pagbuksan ninyo. Nagtagpo si Zacchaeus at si Kristo kasi si Zacchaeus gusto makilala si Kristo. Si Kristo naman gusto talagang magpakilala sa bawat taong sumasampalataya sa Kanya. Ngayong oras na ito, kinakatok niya yung puso. Sabi niya, taga TCFC, gusto mo ba akong makilala pa ng gusto? Anong sagot? Mahina. Zacchaeus, mahina sagot nila. O, taga TCFC, gusto niyo pa bang makilala si Kristo ng gusto? Kumakatok siya sa inyong puso ngayon. Tingnan natin ang sagot ni Zacchaeus. Nakita ng Diyos ang nasa ng ating puso, katulad ng nasa ng puso ni Zacchaeus. Tinugon ang panalangin ni Zacchaeus. Ang Diyos kasi ay kapag nasa kalooban niya, talagang tinutugon niya. At ang isa sa kanyang kalooban, magpakilala siya. Kaya kapag ang inyong prayer, Panginoon, magpakilala ka pa po sa akin. Gusto pa po kitang makilala. Huwag yung puro hingi, Lord, bigyan mo ko nito. Bigyan mo ko nito. Bigyan mo ko nito. Unahin natin, Lord, magpakilala ka po sa akin. Ipakilala mo po sa akin ang iyong kabanalan, ang iyong kabutihan, ang iyong habag, ang iyong biyaya, ang iyong grasya. At ang Diyos tutugon. Pangalawang layunin, upang ipaunawa na ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay nagbubunga ng pagbabago ng puso at gawa. Mababasa natin yan sa verse 8. Simulan muna natin sa verse 6. Nagmadaling bumaba si Zacchaeus. Tumugon siya. Nagmadali. Walang patumpik-tumpik. Ang tao talaga kapag gusto, walang dahilan talaga. Iiwanan lahat ng dahilan, makarating lang sa gawain ng Panginoon. Makapakinig lang ng Bible study. Nagmamadali. May mga panahon bang halos hinihila niyo yung paa niyo pagpunta sa church? Lalo nung nakaraang buwan, summer na pero ang lamig. Sabi ng verse 6, nagmamadali si Zacchaeus bumaba. At tuwang-tuwa, nagmamadali, tapos tuwang-tuwa siya. Tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Si Jesus ay gustong pumasok sa ating puso, sa ating buhay. Ang reaksyon ni Zacchaeus, nagmamadali. Ang ibig sabihin ng nagmamadali, hindi natatakot. Ano yung reason ng kanyang pagmamadali? Siya ay excited. Gustong-gusto niya nang makadaupang palad si Kristo. Gustong-gusto niya nang matutunan pa ang lahat ng bagay kay Kristo. Kaya sabi dito sa verse 6, nagmamadaling bumaba si Zacchaeus. Ano pa? Tuwang-tuwa, pangalawa. Tuwang-tuwa siya. Kapag ba kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos sa Bible study, meron ba yung kagalakan na naidudulot sa inyong puso? Magandang indicator yun, mga kapatid. Kapag ang salita ng Diyos, kapag tumama sa iyo at dumating sa iyo at nagagalak ka, wow.
ang iyong pagtubo bilang mula sa baby Christian, maganda. Maganda ang iyong paglago kung natutuwa ka, pero kapag nalulungkot ka, baka mabagal ang paglago. Pero si Zacchaeus, tuwang-tuwa siya. Nagmamadali at tuwang-tuwa si Zacchaeus na tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Tumugon si Zacchaeus sa paanyaya ni Kristo. Pinapasok niya si Jesus sa kanyang bahay. Sabi ng verse 6. Verse 7, lahat ng nakakita ay nagbulong-bulungan. Si Kristo? Nakikituloy siya sa makasalanan? Sabi nila. Kasi sa panahon nila, sanay sila doon sa kultura ng Judaism. Yung relihiyon na tinatag sa panahon ni Moises. Kasi sa kanila yung banal, bawal ihalo sa madumi. Lesson kahapon, baptism. Kaya merong paghugas. Ang isang pare na nagkatay ng toro, bawal pumasok doon sa loob ng toldang tipanan. Mamamatay siya kapag hindi siya naligo at nilabhan ng kanyang damit. Tapos si Kristo, pumasok sa bahay ng makasalanan. Kakaiba. Hindi ganyan ang kinagisnan ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Sa kanila kapag banal ka, hindi ka pwedeng makihalo sa makasalanan. Hindi ka pwedeng makipag-usap sa mga marurumi. Kaya nung si Jesus ay nakipag-usap sa babaeng Samaritana, nagtaka yung Samaritana. Hindi ba yung katulad mo, bawal kaming kausapin? Kasi yun ang kultura nila. Kaya nung si Jesus ay nakipag-usap kay Zacchaeus, ang daming chismis. Sabi sa inyo hindi lang ngayon uso yung chismis. Nagbulong-bulungan. Aba, si Kristo? Pumunta sa bahay nung salbahe. Nung ganit sa pera. Yung sakay yung pandak na mukhang pera. Pumunta si Kristo doon. Narinig yun ni Jesus Narinig siya ni Jesus. Buksan natin saglit ang John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang role ni Christ, kaya siya pumunta rito, para yung kasalanan ng sanlibutan, alisin niya. Kaya ang tawag sa kanya, kordero ng Diyos. Saan galing yung kordero ng Diyos? Saan yun galing? Sa Old Testament, sa panahon ni Moises, inutusan ni Yahweh yung mga lingkod niya, yung mga Levita, na kukuha ng isang bisirong tupa. Yung sheep na bata pa. Dapat hindi sipunin, dapat walang galis, dapat hindi pilay, dapat kumpleto yung balahibo. Dapat cute, yung kaakit-akit, malusog at masigla. Yun ay kakatayin, at pag yun ay kinatay, ang kahulugan nun sa Israelita, yung buong taon na yun, pinawi ng Diyos ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng tunay na tupa. Tunay. Nung dumating si Kristo sa atin, at nakita siya ni Juan, tingnan nyo, sabi ni Juan, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung ang trabaho ni Kristo tagapag-alis ng kasalanan, sino ngayon ang hinahanap niya sa kanyang misyon? Mabubuti? Matutuwid? O makasalanan? Iyan. Kaya si Kristo, kung siya tagapag-alis ng kasalanan, irrelevant kay Kristo yung walang kasalanan. Ibig sabihin ng irrelevant, hindi niya kailangan si Kristo. Parang ganito. Kung ikaw ay nagbebenta ng panglinis ng sasakyan, pampakintab, pantanggal ng gasgas, aalokin mo ba yung walang sasakyan? Unahin mo na to, kapatid. Unahin mo muna yung panglinis ng sasakyan kahit wala ka pang sasakyan. Bibili siya, hindi. Hindi siya bibili. Hindi siya bibili. Uunahin mo na yung sasakyan. O kaya bentahan mo siya ng spare tire.
Kapatid, may spare tire ako. Baka kailangan mo. Hello, wala akong sasakyan. Ako pa inalok mo. Si Kristo, nagbabahay-bahay siya. At ang kanyang ino-offer, tao po, ako po si Kristo, Kordero ng Diyos. Gusto ko pong alisin ang kasalanan nyo. Wala ritong kasalanan. Yung kapitbahay ko, salbahe, doon ka pumunta sa kanya. Pero sa bahay namin, matuwid kaming lahat. Nagsisimba kami, wala kami tinatapakan na tao. Hindi ka namin kailangan, Kristo. Wala kang kasalanang aalisin sa aming pamilya. Tsura mo lang. Naintindihan niyo po, si Kristo tagapag-alis ng kasalanan. Kaya ang tao, kapag sinasabi niya sa kanyang sarili, wala akong kasalanan, hindi niya kailangan si Kristo sa kanyang buhay. Tatanungin ko po kayo, makasalanan po ba kayo? Kaya kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Purihin natin ang Diyos. Kaya tinatawanan na lang ni Jesus yung nagbubulong-bulungan. Ano ba yan? Dapat doon kayo magba-Bible study sa merong magandang patotoo. Ba't pinipili yung host yung lasinggero? Bakit ang pinipili yung host bakit hindi yung piliin yung mabuting tao? Yun ang gawin yung host. Si Kristo nga nag-host ng Bible study. Sa bahay ni Zaccheo Bible study leaders. Pag mag-o-open tayo, kapag merong lasenggong gustong magpa-open ng Bible sa kanila, huwag natin tatanggihan. Kasi gusto nilang makilala ng lubusan si Kristo. Baka may mga leader dito magbulong-bulungan. Ano ba naman yan? Bakit pinili ni Pastor doon mag-host sa lasinggero? Anong patotoo niya? Anong patotoo ni Zaccheo? Wala pa siyang patotoo Sabi lang ni Kristo, gusto kong pumunta sa bahay mo, Zaccheo. Kasi makasalanan ka, Zaccheo. Verse 8, tumayo si Zaccheo at sinabi kay Jesus, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Kailan niya ito sinabi? Nung nasa puno ba siya? Nung nasa likuran ba siya ng mga matatangkad na tao? Nung nasa loob na ng bahay niya si Kristo. Kaya sabi niya, sino kausap niya narito? Sinabi ni Zaccheo kay Jesus, Jesus, ito po gagawin ko. Inutusan ba siya? Sinabi ba ni Jesus kay Zaccheo, Zaccheo, bago ko tumuloy sa bahay mo, total mayaman ka, ganit ka sa pera, magbagong buhay ka muna. Ipamigay mo yung ari-arian mo, yung kalahati sa mahihirap. Tapos di ba mandaraya ka? Yung nadaya mong ikaapat na ulit, ibalik mo doon sa mga nadaya mo. Bago ako pumasok sa bahay mo. Ganun ba nangyari? Hindi. Kahit makasalanan pa si Zaccheo, pumunta na si Kristo sa loob ng kanyang tahanan. Mga kapatid, hindi kailangan magbago ni Zaccheo bago siya puntahan ni Kristo. Ang nagtulak ng pagbabago kay Zaccheo nung maranasan niya sa buhay, si Kristo ang kanyang tagapagligtas. Hindi nyo kailangan magbago. Don't get me wrong, bago nyo puntahan ang Diyos sa inyong buhay. Ang kailangan nyo tanggapin si Kristo ang bahalang magbago sa inyong buhay. Purihin natin ang Panginoon. Nung nasa loob na si Kristo, sabi ni Zaccheo, Panginoon, yung kalahati ng ari-arian ko, ipamimigay ko sa mahihirap. Tapos yung mandaraya kasi ako Kurap ako. Yung lahat ng nakorap ko, ibabalik ko doon sa mga taong nakorap ko. Yung dinaya ko, ibabalik ko sa kanila. Kailan naranasan ni Zaccheo yung ganung pakiramdam? Ang gusto lang naman niya makilala. Ang gusto lang naman ni Zaccheo, makilala niya si Kristo. Wala naman siguro siyang plano na ibalik yung kanyang, walang sinabi. Pero itong napakaganda mga kapatid. Ito yung turning point ni Zaccheo na alam kong turning point din natin. Kapag naranasan natin ang kabutihan, pag-ibig, pagliligtas, pagpapatawad, lahat ng biyaya ng Diyos sa atin, naramdaman natin, yun ang magtutulak sa atin mga kapatid, na tayo magbagong buhay.
Hindi makapagbabagong buhay si Sakeo kung hindi niya naranasan si Kristo sa kanyang buhay. Amen po. Ang tunay na kakilala kay Kristo, ang tunay na pinapasok si Kristo sa kanyang buhay, may malaki at maliwanag na ebidensya. Nagbabago ang isip at ang gawa. Balikan nga natin yung pangalawang layunin. Ipaunawa na ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay nagbubunga ng pagbabago ng puso at ng gawa. Kaya nung si Kristo dumating sa buhay ni Sakeo, binago siya ni Kristo. Kaya nung dumating si Kristo sa inyong buhay, binabago kayo, binabago ako, binabago tayong lahat. Sama-sama tayo ha, binabago tayong lahat ni Kristo. Pastor, paano po yung pag walang pagbabago? Siguro, naroon pa siya dun sa pakikinig pa lang, sa stage ng pakikinig. Wala pang usbong. Wala, hindi pa lumalabas yung toge. O kaya toge pa lang siya. Toge pa lang. O baka naroon pa lang siya sa paglago, kaya wala pa siyang bunga. Pero wag tayong mainip. Ang pagbabago'y darating sa totoong tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Pangatlong layunin, upang hamunin tayong suriin ang ating sarili kung dumating na nga ba ang kaligtasan sa ating buhay. Mababasa natin yan sa verse 9. Sinabi ni Kristo at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Si Sakeo ay masamang tao. Kabilang siya doon sa lost sheep. Bakit lost sheep? Bakit ligaw si Sakeo? Kasi kapag ang tao masama ginagawa, ang turing ni Kristo, naliligaw siya. Ang ebidensya na siya naliligaw kasi masama ang kanyang ginagawa sa kanyang buhay. Ang ebidensya sa isang tao na siya naliligaw, ganit siya sa pera. Hindi ho masamang maghanap buhay. Ako po, may trabaho ako eh. Kaming dalawang mag-asawa, may trabaho kami. Pero yung aming trabaho, hindi namin dinadaya. Hindi kami nanggugulang. Hindi katulad ng ginagawa ni Sakeo. Nandadaya siya. Hindi ko po sinasabing huwag kayong maghanap buhay. Pero wag ho ninyong dadayain. Huwag niyo pong hahaluan ng pandaraya ay inyong hanap buhay. Hindi po yung kalugod-lugod sa Panginoon. Bagaman, kung ganun man ang inyong ginagawa, ang turing sa inyo ng Panginoon, naliligaw. Ang sino mang taong gumagawa ng masama, ang sino mang taong gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos, ang tingin sa kanya ni Kristo, isang tupang naliligaw. Ayan. So nung dumating si Jesus sa bahay ni Sakeo, ang tingin ni Jesus kay Sakeo, naliligaw ang taong to. Kailangan ng pastol. Diba si Jesus ay pastol? So iginagide ng isang pastol yung tupang naliligaw sa tamang landas. Kung ito'y papunta sa bangin, hindi niya sisipay. Sige, diyan ka sa bangin. Diyan naman talaga gusto mo. Hindi. I-guide niya yung tupang naliligaw at para dalhin doon sa isang lugar na walang panganib. Nangyari ba kay Sakeo? Nangyari ba sa kanya? Yes. Nangyari sa kanya. Kasi yung kanyang masamang ginagawa, dahil sa pag-ibig na kanyang naranasan, dahil sa kanyang biyayang naranasan mula sa Diyos, kay Hesukristo, na ituwid yung kanyang ligaw na gawain. Yung kanyang ligaw na landasin na ituwid ng pag-ibig, ng pagmamahal ni Kristo. Hindi sinabi ni Kristo, hindi, mahal kita. Ituloy mo lang yung pandaraya mo. Tuloy mo lang. Hindi ko hinahanap na magbago ka, hindi. Basta mahal kita, sapat na yun. Okay lang na maligaw ka. Hindi. Hindi niya sinabi. Kaya ang sabi ni Christ, sabi ni Sakeo, ipapamahagi ko. Kasi ang hirap nun, ano po. Tapos nga po ang mayaman. Kapag sinabi ba ng Diyos sa inyo yung kalahati, ibigay niyo sa mahihirap, papayag ba kayo? Yun nga lang sa pag-offering, nakahanda na yung 100. Hiniwalay na ron sa 3 mukha. Kasi baka ang madukot yung 3 mukha, ay hanggang isang bayani ka lang eh.
Nasusukat doon, nasusukat. Hindi naman siya inutusan, pero bumukal sa kanyang puso. Pwede nating sabihin itong isang himala ng Diyos sa buhay ni Sakeo. Kaya yung pagbabagong meron sa inyong buhay, himala din ng Diyos. Hindi siya puwersahan. Ito yung bunga sa stage 4. Last week, pinag-usapan natin yung bunga. Sister Janet, anong buwan ba nagbubunga santol mo? Meron na. Ang pagbubunga, hindi pinipilit. Kusa siyang lumalabas kapag matured na ang puno. Ang isang baby Christian, hindi pa siya magbubunga. Yung lumalagong Kristiyano, hindi pa rin siya magbubunga. Kapag matured na siya, tsaka siya magbubunga. Yung bunga ni Sakeo, dahil matured siya, kaya siya nagbunga. Sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. So kaya tayo naririto, mga kapatid. Gusto ng Diyos tayo ay itama ang ating landas. Hindi lang basta tayo iligtas, kundi itama yung ating landas. Kaya ang tawag ngayon natin, kaya tingnan nyo sa prayer, sa sinner's prayer, Panginoon, tinatanggap kita bilang tagapagligtas at aking Panginoon. Yung Panginoon, yung buhay mo rito, siya na yung iyong susundin. Kaya kapag sumusunod ka sa mabuting pastol, maliligaw ka pa ba? Hindi na. Kasi ang sinusundan mo, yung mabuting pastol na hindi ka aakayin sa bangin ng kamatayan. Tulad ni Sakeo na dating ligaw, naibalik na ba ako sa tamang landas? Yun bang ginagawa natin, naibalik na ba ng Diyos sa tamang landas? Sa ating pananampalataya. Katotohanan ng ating mga talatang binasa, ang kaligtasan ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Katulad ng naganap sa buhay ni Sakeo. Naninindigan pa rin ng TCFC that salvation is by grace, not by works. Ang mabubuting gawa kailanman hindi magbubunga ng kaligtasan. Pero ang kaligtasan na kaloob ni Kristo, magbubunga ng mabuting gawa. Ang taong nagsasabing siya'y ligtas at walang mabuting gawa, hindi pa siya ligtas. Kasi ang totoong kaligtasan na kaloob ng Diyos, may kalakip na pagbabago ng buhay. Katulad ni Sakeo. Ang pananampalataya ni Sakeo, ipinakita ng pananampalataya ni Sakeo ang 4 na proseso ng pananampalataya. Siya'y nakapakinig, siya'y nanampalataya, siya'y lumago, at nagbunga ng mabubuting gawa yung kanyang pananampalataya kay Kristo. Bilang pagninilay natin, ano ang bunga ng kaligtasan sa aking buhay? Ano yung bunga ng kaligtasan sa aking buhay? If we claim that we are saved, ano yung resulta ng kaligtasang tinanggap natin kay Kristo? Ang bunga niyan ay pagbabago ng buhay. Katulad ng ginawa niya sa pananampalataya at buhay ni Sakeo. So marahil hindi pa ngayon tayo nagbubunga kasi marahil bata pa ang ating pananampalataya. Pero hanggang sa dumating ito, doon sa kanyang maturity, intayin nyo lang. Huwag kayong mainip, magbubunga rin kayo ng mabubuting gawa. Sapagkat iyon ang bunga ng isang matured na sa pananampalataya. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, purihin ka sa iyong pag-ibig, pagmamahal sa buhay ni Sakeo. Nawa, Panginoon, nasalamin namin ang aming buhay pananampalataya sa kanyang buhay. Nagsimula siya, meron lang siyang napakinggan, pero nagkaroon siya ng maigting na pagnanais na mas makilala ka pa ng lubusan. At ito'y pinatunayan niya sapagkat umakyat siya sa puno ng sikomoro. Inakyat niya yun, Panginoon, sa kabila ng kanyang kapandakan. Hindi siya natakot at nagbunga nga ang kanyang pagnanais. Siya'y nakita mo at kinausap mo siya at sinabi mo sa kanyang, bumaba ka sa Sakeo at kailangan kong pumunta sa inyong bahay. Katulad ni Sakeo, Panginoon, dalangin namin na ikaw ay pumasok sa aming buhay, sa aming puso, sa aming buong pagkatao. Upang katulad ni Sakeo, Panginoon, kami rin ay magbunga ng mabubuting gawa katulad ng nangyari kay Sakeo. Nang maramdaman niya na siya iniibig mo, na siya pinapahalagahan mo, na siya pinatawad mo sa kanyang mga kasalanan, ang naging epekto ng pagpapatawad mo at pag-ibig mo sa kanya ay pagtalikod ni Sakeo
sa kayamanan at pagharap niya sa iyo. Lord, yun din ang nais naming mangyari sa bawat taga-TCFC na nakikinig sa araw na ito, Panginoon. Lord, baguhin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng iyong wagas at dakilang pagmamahal sa amin. Lord, baguhin mo ang aming isipan sa pamamagitan ng pagpapatawad at kahabagan na inalay mo sa amin ng buong puso. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa butihing pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Lahat po'y magsabi ng Amen. Pwede niyo pong i-scan yung QR code para po dun sa outline ng mensahe. Sa ating pong pagsamba ay sama-sama po nating sasabihin sa Panginoon na siya ay karapat-dapat. Uulit-ulitin po nating sasabihin at aawitin na ang ating Diyos ay karapat-dapat. Hayaan niyo pong basahin ko po ito mula po sa Isaias. At ito po ay magpapaalala sa atin ng isang napakadaking dahilan para masabi po natin na ang Diyos ay talagang karapat-dapat. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupa na naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Ito pong mga bagay na to na binasa natin, mga kapatid, hindi na po natin siya naranasan. Sapagkat ginawa ng Panginoong Hesus, ginampanan ng Panginoong Hesus, binayaran ng Panginoong Hesus at tinapos ng Panginoong Hesus. Di ba po ito pa isang bagay na napakagandang dahilan para ngayong umaga ay sabihin po natin at awitin po natin sa ating Panginoon na siya ay karapat-dapat. He is worthy. His name is worthy. Hayaan po natin ngayong umaga na sabihin po natin ito sa ating Panginoon ng sama-sama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the cross. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable.
Your grace goes on, and I will sing, sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You are worthy. You deserve the praise. Worthy is your name. Say, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. His name is worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Tayo naman po ay dadako sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Itutuloy po natin ang ating awit sa ating Panginoon. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Yes, you are. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your
Sing it again, church. Worthy is. Yes, this is our God. Yes, Lord. Worthy is your name. Yes, you are. You deserve the praise. Worthy is. Come on, worship the Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is. Sabihin po natin sa Panginoon, He's worthy. Worthy is your name, Jesus. Your name is worthy. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Palakpakan po natin ang pangalang karapat dapat tumanggap ng lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ang nag-iisang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Oh Lord, yes Jesus, we praise you Lord. You are worthy. Hallelujah. Oh, praise you Lord. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. So, dako na po tayo sa isa pang mahalagang bahagi ng gawain po ng Diyos ngayong umaga, ang pakikisalo sa Kanyang banal na pag. Dakilang Diyos sa aming amang nasa langit, maraming salamat po sa biyayang ito na yung pinagkaloob sa amin na ikaw ay aming makasalaw sa iyong banal na pag. Dalangin po namin ng Diyos na kami po ay patawarin mo sa aming mga kasalanan, linisin mo ang aming karamihan upang kami maging karapat-dapat na tumanggap ng pagpapalag ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto at pati na rin sa Tanay Christian Faith Church ay ganito ang sinasabi. Tinanggap ko ang aral sa Panginoon na siya namang binabahagi sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing bago'y pagkanulo ay dumapot ng tinapay. Matapos magpasalamat ay pirasyo yun at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo natin. Gayon din naman, matapos magapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin tuwing kayo ay iinom sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Sabay-sabay mo natin. Start mo. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang ito na yung pinagkaloob sa amin ay kaya aming nakasalo sa iyong banal na pag. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Teka. Worship na yan. Tayo po'y muling aawit ng masaya sa ating Panginoon. Tayo po'y sumabay sa ating awit. Praise you, Lord. Let everything that has breath praise
long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise you, Lord. Yes, praise the Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Okay. Pwede po muna tayong maupo. Meron lang po tayong sobrang importanteng announcement. Ayan. Okay. Nakikita niyo po ba meron na tayong aircon na nakakabit? Ayan. 4 months ago, meron tayong nilaunch na project which is the Cool to Give. At ngayon, nakalikom tayo ng around 600 plus thousand in 4 months. Purihin po natin ang Panginoon. Grabe talaga ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ngayon, kung bakit po hindi pa yan nabubuksan, meron lang po tayong inaayos sa Meralco. May inaantay lang po tayong requirements mula sa munisipyo. Once meron na po tayo nun, bubuksan na po natin yung ating aircon kapag ka po na-i-upgrade na ng Meralco yung ating wire simula sa labas. Kasi po sa ngayon, hindi po kaya. Kasi po ito po ay malakas tong ating aircon ngayon. Mag-ready na po kayo ng jacket. Siguro po mga ilang linggo na lang magbubukas na ito dahil pinagandaan po natin ang summer. And just pray po na makuha na po natin yung mga requirements. Ngayon, meron po tayong susunod na project. Pwede bang paki-flash? TCFC Cornerstone, Brick by Brick, Joy by Joy. Ano ito? Noong mga nakaraan po, alam niyo po ba itong building natin? Itong building natin na ito, pinangarap natin ito, I think nag-start tayo ng pledge 2018.
at na-stop yung pledge, natago natin, meron tayong around 2.5 million pesos. And kailangan natin ng project. Ang project po is 7 million something yung phase 1 po natin. 7.1 million yung phase 1. At yung phase 1 po na yon, okay, sige. Nawala yung notes ko. Dito na lang. Yung pagsama ng Diyos sa atin from seat of faith to call to give, yung inuupuan natin, sinimula natin yan nung nakaraan. Tas ilang buwan, nakabili ka agad tayo ng maraming upuan. God is faithful to TCAFC. At sumunod, nagkaroon tayo ng aircon. Cool to give. For 4 months, nakalikom tayo ng 600,000. Magiging transparent po tayo. At nailagay po lahat dito para sa aircon. Ang inaantay na lang po natin, yung kuryente. Bumili na po kayo ng jacket nyo. Grabe yung faithfulness ng Lord, no? At eto pa, kahapon lang Pastor, dumating pala yung sound system na binili natin na kinuha natin sa general fund. Ito pa lang ang gumagana. Sa susunod, makikita nyo yung bagong sound system na natin. Grabe yung faithfulness ng Lord sa atin. Ngayon, next slide please. Ito yun, 2 years ago, we only had 2.5 million pesos. At ito, dito mismo, nandyan, ito yun, yung stage na to. Nandyan, nangarap tayo, we prayed for it. Ang total project ng phase 1, wala pa yung ceiling, wala pa tong floor na to, yung mga panambak at marami pang iba, mamaya sasabihin ko, is around 7.1 million, yung phase 1. Pero ang pera lang natin is 2.5 million and we started it 2024 and the rest is history. From 2.5 na kaya natin yung 7.1 million. Hindi ko alam kung paano nangyari. Grabe yung Lord. Ito po, report lang namin sa inyo yung mga nangyari. And then, next slide. We paid 7.1 million. To God be the glory. Next. Ngayon, eto na. Purihin natin ang Diyos. Paganda ng paganda yung ating church, nag-i-improve. Nabayaran natin to exactly. Yung sinasabi ni Ate Carmi. Next slide. Ngayon, alam niyo po ba, yung ating contractor, sabi ko nga yung phase 1, wala pang tiles, wala pa yung mga ceiling, wala pang pintura, bare pa to. Pero sabi nung contractor sa atin, meron tayong contractor na si Jab Bigasin, yung ating contractor. Sabi, nag-offer sila. Kasi hindi pa tayo pwedeng lumipat, kulang pa yung pera natin, may phase 2 pa May kinakailangan tayong 1.1 million pesos. Sabi nila, nag-offer sila, para siguro ang hirap sa damdamin nila na hindi pa tapos, ito-turn over nila. Sabi nila, sige, aabunuhan na muna namin, gagawin na namin muna, kami na muna ang bahala, at kapag ka banda-banda dyan, tsaka nyo nabayaran. Ito yung 1.167. Ano po ito? Gusto ko pong ipakita sa inyo, gusto po namin ipakita with the Pastoral Care Ministry. Next slide. Ito po yun. Yung kailangan nating bayaran, floor tiles, ceiling, ito yun. Ginagamit na natin, ine-enjoy na natin yung kulang natin sa contractor. Now, ngayon, nag-message sila nung mga nakaraan and ito yung kailangan natin bayaran sa kanila. Nag-propose, sumubok si TCFC mag-propose ng 5 years na babayaran. Pero, ang sabi ni contractor, hindi kaya. Kasi kung 5 years, ang plano po ni TCFC, kukunin na lang doon sa general fund natin na laging nakukuha natin sa mga offerings. Ang napag-agrihan, sumagot si contractor sa sulat natin, babayaran natin ito within 1 year. So, ito yon yung ginamit na natin. Ito yung kulang natin kay contractor. Next slide. In 12 months, ito yung nasabi nila, 12 months, babayaran ng TCFC. At ang kaya natin, ang gagawin natin is 97,000 per month in 12 months. Ngayon, sama-sama po tayong mananalangin at yung ating pananampalataya that we will pay for it 97,303 pesos per month.
Kung nagawa ng Diyos yung 7.1 million, yung aircon, yung upuan, ay kayang gawin ng Diyos. Ito. God is faithful dito sa lugar na ito. And I believe marami pang gagawin ng Diyos. Baka pagkatapos nito, baka may LED wall tayo dito. Hindi ko alam, hindi natin alam. Tingnan natin, let's pray for it. Unahin natin ito. Next slide. Kaya ngayon, tapos na tayo sa ating call to give. For those who want to be, na mag-join po dito, meron po tayong sobre. Kung ikaw ay hinahawakan ng Lord, ay gusto kong maging part, maging kabahagi kasi na-enjoy ko na to eh. Ang ganda ng church. Meron na kami magandang tiles, na-enjoy ko na. Gusto kong maging kabahagi. Meron po tayong sobre. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating ushers. If you want to be a part of this project, feel free. And please pray for it, mga kapatid, para po tayo makapagbayad sa ating contractor. And I believe God is faithful to fulfill His promise for this month. Just pray for it, mga kapatid. Kaya ang project natin na ito ay brick by brick, joy by joy. Pwede bang nating ipanalangin? Okay. So ito na uli. Meron na tayong sobre. Ito na yung kasunod natin na project. So tapos na tayo sa aircon. Let's pray na matapos na yung requirements natin para mabuksan na natin ito. Bago matapos, let's pray for this project. Okay lang ba na ipag-pray natin itong project na ito? Sige, tayo po tayo. Pag-pray lang po natin itong project na to. Father God in heaven, we humbly ask you. Kami po na buong TCFC ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, na sasamahan mo kami dito sa kulang namin sa contractor na ito, Panginoon. And we believe, Lord, you are faithful to your promise. Lord, ang dami na namin naranasan sa iyo. Dumaan ang pandemya, nagpunta kami sa gym, nagpunta kami sa court. Pero ikaw ay faithful, Lord. Meron kang tamang timing. Binigyan mo kami ng magagandang bagong upuan. Binigyan mo kami ng aircon. Binigyan mo kami ng sound system na bago, Panginoon. Ano ito, Lord, na bibigay namin in a 12 months para sa aming contractor. Kaya, Lord, samahan mo kami. I pray for those people na nandito, Panginoon. Just continue to bless them abundantly, Panginoon. Use them, O God. Lord, katiwala mo lang kami, kaya kami ibabalik lamang namin ito. Kaya Lord, maraming salamat. Lord, continue to bless the leadership of TCFC. Continue to bless the Bible study leaders. Continue to bless the elders. Continue to bless all of the leaders of this church, oh God. Maraming salamat po. Prayer po namin, Panginoon, ang successful nitong project na ito. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Okay. Amen. Purihin ng Lord. We also have a few more announcements po. This upcoming Friday, April 3, meron po tayong 7 last words. So everyone is welcome to attend po here sa church. It will be at 8 a.m. to 10 a.m. po. Also, Friday, April 3, we have a Women's Fellowship and Discipleship. Yung ating mga women from ages 30 to 59 years old, 7 to 8 p.m. naman po yun. Dito rin naman po sa church. And for those na umattend po ng water baptism class, ang ating batch 1, ang water baptism po natin ay gaganapin sa April 4, 2026, 8 a.m. to 9 a.m. Yan lang po. Purihin po ang Lord. Dako na po tayo sa ating wakas na panalangin ngayong umaga. Kayo po bang lahat ay pinagpala ngayong umaga sa kabutihan ng Diyos? Amen! Sabi po nila, siguro mga 2 months from now, kailangan magja-jacket na po tayong lahat. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos sa aming amang nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Sa mensahe ito na pinagkaloob mo sa amin sa magitan ng iyong lingkod na si Pastor Ray. Salamat po sa mensahe mo sa buhay ni Zacchaeus.
na siya'y isang makasalanan, subalit hindi mo na hinintay na siya'y maging mabuti upang ika'y pumasok sa kanilang tahanan, kundi pumasok ka dun, Panginoon, at siya'y nakakilala sa iyo at siya'y nagbago. Marami po sa amin ang katulad ni Sakeo, minsan kami makasalanan. Subalit hindi mo nahintay, Panginoon, na kami bumuti, maging mabuti bago ka pumasok sa aming mga puso. Kundi pumasok ka sa aming mga puso, Panginoon, nang kami po'y nasa kasalanan pa upang ito ay iyong linisin. Salamat po sa Panginoon sa biyayang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran na may bukas na loob. Bukas ang kanilang puso na maging bahagi ng gawain mo, Panginoon, sa pagbibigay para po sa aming projects. Salamat, Panginoon. Dalayan niyo po, Panginoon, na pagpalain, bless them more para po sila'y makapagbigay pa ng higit sa ating inaasahan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, sa umaga pong ito, sa aming samantalang paghiwa-hiwalay, igawan po sa amin ng iyong mayamang basbas at bendisyon. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, panalangin. Amen.